Rosemar nilinaw ang kanyang post patungkol sa bagyong Christine matapos mabat-icos ng husto. Pumalag ang kilalang social media personality, negosyante, at tatakbong konsehal ng Maynila na si Rosemar Tan pamulaklakin sa mga batikos at kritisismo na kanyang natanggap matapos ang isang Facebook post patungkol sa epekto ng bagyong Christine sa rehiyon ng Bicol. Ang bagyong ito ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar, na nagdulot ng matinding paakit sa mga tao sa nasabing rehiyon. Maraming netizens ang nagreklamo na tila ipinagyabang ni Rosemar ang kanilang sitwasyon, kung saan makikita siyang nakahiga sa isang komportableng kama habang naka-aircon. Para sa kanila, ang ganitong post ay tila insensitive sa gitna ng mga pagsubok na dinaranas ng mga biktima ng bagyo. Sa kabila ng kanyang intensyon, umani ng iba't ibang reaksyon ang kanyang pahayag. Ipinahayag ng ilan na sana ay tumulong na lang si Rosemar, lalo na't kilala siya sa kanyang mga gawaing kawang-gawa. May ilan ding nagsabi na hindi na dapat niya ipakita ang kanyang sitwasyon, dahil ito ay maaaring makasakit sa mga taong nakakaranas ng hirap sa kasalukuyan. Sa kanyang mga sunod na post, nagbigay si Rosemar ng kanyang simpatsya sa mga residente ng Bicol na labis na naapektuhan ng bagyo at pagbaha. Sinabi niya na naghahanap siya ng paraan upang makapagbigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sa isang post, nagdasal siya na sana ay tumigil na ang bagyo, na sinamahan pa ng panawagan sa mga taga Bicol na magbigay ng update sa kanilang sitwasyon. Sa mga taga Bicol, paki-comment po dito ng latest update sa lugar nyo at saan lokasyon para makahanap ako ng paraan upang makapagpadala ng tao o tulong, aniya sa kanyang post. Sa isang mas bagong pahayag, sinabi ni Rosemar na binura na niya ang kanyang naunang post at nilinaw na wala siyang intensyon na ipagyabang ang kanyang kasalukuyang komportable na estado. Ipinahayag niya ang kanyang pagdaramdam. Binura ko na ang post ko kaninang umaga. Hindi po ganon ang ibig kong sabihin. Nakukonsensya ako dahil ang iba ay nahihirapan na sa Bicol, habang ang mga tao ay nasa bubong na. Mga aso at pusa, matatanda at mga bata, lahat ay dumadaan sa newsfeed ko. Hindi ko intensyon na ipagyabang ang aming komportable na sitwasyon. Pinaliwanag pa niya na mahirap makaramdam ng ginhawa habang may mga taong naapektuhan at nilulunod ng baha. Parang nakakakonsensya na wala kang magawa sa sitwasyong ito dahil hindi madadaan ang Bicol, dagdag niya. Humingi ng tawad si Rosemar sa mga tao kung sa tingin nila ay insensitive ang kanyang post. Nababasa ko pa na wala nang makapasok na taga-rescue dahil sobrang taas na ng baha. Pasensya na kung tingin nyo mali ang pinost ko, pero wala po akong intensyon na makasakit. Talagang nag-aalala lang ako para sa mga lolo at lola na dinaranas ang sitwasyong ito sa Bicol. Muli, pasensya na po. Patuloy tayong magdasal na sana ay tumila na ang ulan at huminto na ang bagyo, aniya pa. Buburahin ko rin mamaya itong post ko para hindi na ito maging issue, dagdag niya. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa responsibilidad ng mga public figure sa kanilang mga social media posts, lalo na sa mga pagkakataong ang kanilang mga pahayag ay maaaring makaapekto sa damdamin ng iba. Ang ganitong sitwasyon ay isang paalala na ang mga tao sa social media ay may pananaw at opinyon na maaaring hindi kaagad maunawaan ng lahat, at ang pagpapahayag ng mga saloobin ay dapat maging maingat sa panahon ng krisis.